Mariing nanawagan si Pastor Apollo C. Quiboloy para sa isang full manual recount ng mga boto matapos ang kabi-kabilang reklamo ng irregularidad sa nagdaang halalan. Aniya, panahon na para ipakita ng Commission on Elections ang tunay na diwa ng transparency at integridad sa pagbibilang ng sagradong boto ng bawat Pilipino. Ating alamin sa balitang ihahatid ni Hannah Jane Sancho. Pagdating pa lang ng mga botante sa kani-kanilang presinto noong Mayo 12, ramdam na ang tensyon at pagkabahala sa sistema ng pagboto. Maaga pa lang kasi ay may mga makina nang nag-function. May balotang hindi mabasa at ilang botante ang nagrereklamo na hindi tumutugma ang mga resibo sa kanilang aktwal na binoto. Isa lang ang botanteng si Mercedita Palma na napalitan ang pananabik na makaboto sa matinding pangamba at pagdududa. Sino pangalan natin? Mercedita Palma. Saan ka anong precinct ka nagboto? Sa 3655M. Okay, saan yan? Anong barangay? Barangay Tamayo. Sino yung binoto mo? Actually, isa lang yun nga senador akong giboto, si Pastor Quiboloy. Nga nung isa lang. Kaysa abroad manggod na ko ikso, nagboto sila. Ang PDP laban, tanan na yung gibotuhan. Ang nilusot, tulo lang ang nilusot. Tapos the rest, kato ng mga kabila. Onya, dire, naniguro ko nga si Pastor dili nila matanggal kaya isa lang ka senador akong giboto. Ang pagtanaw na ko karon sa resulta sa ako ang resibo naanay Irwin Tulpo. Nagyaw-yaw ko dito, nagwala ko dito sa presento. Tapos nganong inana ang ilang ginabuhat na nagyaw-yaw ko dito na ako kana ilang machine naanay mga anomalya mga binuang naka-program na kay nganong na may tulpo nga wala man ko nag-shade og tulpo. Anong reaction ng ng nagbantay doon? Nag-explain ang maestra na ana siya nga ay ma'am basikuan ma'am nang na-shade ni mo ma'am nilusot sa luyok. Kung anong malusot man ma'am, nga party list man ang likod. Siya ay ma'am, baka na-fault mo ma'am, na-cross out ni mo, kaya na ano. Kudili, sige, tanaw na to niya kung kauban na naniing, nagkampat na to niyang kilig. Kung tanaw na to mama, kung ano ba na iyahap. Karon ang nisunod sa kuha, si Jane Pano, Mary Jane Pano. Pag ano niya, kung sayang gibotohan, okay siya, pero katong nisunod na pod, kay Selvia, ang iyang senador na ay ni Puli Servilla. Nagitanggal ang uban ni Puli Servilla. So ibig sabihin ang ilang masina nag-program nga binuang. Hindi lamang ang mga aberya sa pagboto ang nagdulot ng pagdududa sa resulta ng halalan. May mga ulat din ng mga boto na hindi umano nagbibilang, mga kandidato na inaasahang papasok sa Magic 12 pero tila naglaho sa aktwal na listahan. At mga kandidato naman na tila milagrosong nakapasok kahit hindi inaasahan. Ang mga insidenteng ito mas lalong nagpalakas sa panawagan para sa transparency sa bilangan ng boto. Isang matapang at diretsong panawagan ng binitawan ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Tiyakin ang integridad ng nagdaang halalan. Sa post ni Attorney Israelito Torreon, tagapagsalita ni Pastor Apollo, binigyang diin nito ang pangangailangan ng isang full manual recount upang mawala ang anumang agam-agam sa naging resulta ng bilangan. Aniya, hindi biro ang mga reklamong natanggap mula sa iba't ibang bahagi ng bansa tulad ng mga makinang nag-malfunction, vote receipts na hindi tumutugma sa aktwal na ibinoto at mga boto na tila naglaho sa sistema. Paliwanag ni Atty. Torreon, malinaw ang mandato ng batas pagdating sa transparency ng halalan. Nakasaad sa Section 31 ng Republic Act 9369 na ang pagbibilang ng boto ay dapat na nakikita ng publiko upang matiyak ang tiwala ng bayan sa proseso. Anya, panahon na para gamitin ng COMELEC ang kanilang motu proprio powers upang maglunsad ng isang full manual recount para maalis ang lumalalim na pagdududa ng publiko. Kaya nga, we want to place this in proper legal perspective. Sa karami po kasi ng complaint, gusto sana ni Pastor na i-invoke yung motu proprio powers ng COMELEC, no? Ipinunto pa ni Atty. Torreon na hindi umano kinakailangan ng formal na petisyon upang magsagawa ng manual recount taliwas sa naging pahayag ng COMELEC. Anya, ang mano-mano bilangan ng mga boto ay itinakda ng batas, particular na sa Section 31, Republic Act 9369 o ang Election Automation Law, pero hayagan itong binaliwala ng COMELEC. Wala rin naman anyang masama kung i-a-apply ang nasabing batas, lalo na't maraming reklamong inihain kaugnay ng katatapos na halalan. Ipinoto ni Atty. Torreon na isang malinaw na mensahe ng transparency at hustisya ang ipinapakita ni Pastor Apollo na ang sagradong boto ng bawat Pilipino ay dapat igalang at protektahan laban sa anumang anomalya. Ang boto po ay sagrado.
yung power natin kahapon to choose our leaders only happen once in 3 years for local officials, no? And once in 6 years for national officials. Hindi takot si pastor na matalo, no? Pero may enough basis po siya na bakit po mag-request siya ng manual counting. Kasi po, yun po ang nasa batas. Sa precinct level yun po, pero hindi nasunod. And then, para mawala yung agam-agam ng mga taong bayan, dapat natin gawain iyon kay para ma-determine talaga natin kung ano ang tunay na resulta. Binigyang diin din aniya ng mga panawagan ay para sa mga Pilipino para hindi masayang ang oras, pag-asa at tiwala ng bawat botante sa proseso ng demokratikong pagpili ng kanilang mga leader. Isang hamon ngayon ang ipinapaabot ni Pastor Apollo sa COMELEC, ipakita ang transparency sa publiko. Ayon sa butihing pastor, isang manual recount ang hinihingi ng sambayanan na isang hakbang upang mapanumbalik ang tiwala ng bawat Pilipino sa demokratikong proseso ng halalan. Umaasa ang marami ng diringgin ng panawagan ng butihing pastor para sa mas malinaw at malinis na halalan para sa Diyos at Pilipinas kumahal. Ito si Hannah Jane Sancho, SMNI News.